Good morning, noon, evening, or whatever time you are watching this video. Today we will tackle about identifying market opportunities, Unit 3. But before that, I will give you a short session outcomes. You will learn about the process of identifying market opportunities identification, or in short, MOI, which is one of the key elements in agripreneurship. Spotting the market gap, it is usually a matter of identifying the need that is not being satisfied in a market or in a product. So, pag napansin mo ang gap sa imong market bilang agripreneur, so it means nga there is a kakulangan na wala na punan sa need sa industriya. For example, if there is a high demand of a product pero kulang siya og supply, so maturing na nimo nga gap sa imong market or sa imong businesses. Then pag nahibalaan nimo ang gap, it means nga pwede na nimo masolusyonan. So market demand is refer siya sa overall desire and need for a particular product or service within a given market. Then ang buying condition pod is ang pasabot sa buying condition is kanang the situation or the condition of a product na where ang mga customer is ang mga customer is ma-influensyahan sila nga mopalit para sa iyahang pricing, iyahang availability, iyahang quality sa product, mao na siya. So the next one is the second box. Dili na nako siya basahon kay it takes time to read and diretso na nako siya explain. So ang pasabot ani is siya looking for a different opportunity nga to introduce mga fresh items or fresh items sa market. Then in a simpler terms is kanang it's about creating, introducing mga new valuable products para ma-attract ang mga audience and being and kadali siya diversity to what offer sa market. Next is the third box. So ang pasabot sa ikatulo nga box is exploring ways to enhance or to transform raw materials or goods nga ginaproduce sa mga farmers into more valuable. So it's about finding it's about finding ways or to upgrade or process sa raw products nga gikan sa mga farmers para maano sa higher value items. So here are the market opportunity identification steps, and this is the step 1. So ang step 1 is ang focus sa step 1 is organizing a survey team. Then mag-conduct sila a market survey and gagather sila mga information, details. Then ga-play ni siya og crucial role sa mga supporting rural producers, mga agripreneurs. MOI Step 2 or Market Orientation Index. Design an MOI survey questionnaire or checklist. The extension agent has to support rural farmers or producers in developing a survey, questionnaire or checklist that they can use to collect market information such as potential market and product option. So, kanina sa box is mauni siya ang MOI or Market Orientation Index Survey Questionnaire. Tapos, syempre, maghimo gyud og kanang survey questionnaire. Need gyud maghimo og survey questionnaire kay para makakolek ka og mga information about sa imong potential market. Tapos tapos para makabalo ka sa mga advantages o mga disadvantages. Pareha ng advantage. Ang mga advantage is customer loyalty o customer satisfaction, improve brand image o healthier company culture. Parehaan ang katagbawan sa mga customers. Tapos kanang ma-improve ang image sa imong brand. Ma-improve ang image sa brand. Tapos kanang dagdag halin sa kita. Tapos ang mga dagdag halin sa kita. Tapos ang disadvantage is kanang pagtutok sa pagtubag sa mga needs. Tapos kanang tingwa sa mga consumers sa ingon kanang makapababa og kanang
kanang sakop sa usa ka organization. So, proceed na ta sa step 3 sa MOI or Market Orientation Index. Step 3. Assess and select market options. Assessing and selecting market options requires the team to create a series of evaluation criteria so that the first long list of market options from the previous survey can be filtered down to a short list. So, kani sa step 3 is kanang if done na ka or humana ka sa survey, draan na nimo i-evaluate ang mga answers or tubag sa survey questions. Tapos dala na naman ibutang ang ilang mga tubag or answers sa survey questions. Tapos dala na ka mag-base kung unsay angay nimo buhaton sa imuhang potential market. Good day everyone, my name is Christian Siumpa. This is a continuation of report MOI Step 4 Detailed Analysis. Having selected 2 or 3 products, the extension agent needs to work with the farmers to analyze this option in more detail. This may require further market visits and interviews with experts or other farmers who are growing selected products to learn more about how to grow the crop and gain a better understanding about risk and cost. Key areas to gather the information are listed below. So production requirements, this is analysis focus on elements such as planting date and production time. So we need to plan day or months and years. And technical difficulties, this low ba siya, medium ba, or high. Soil and water requirements, labor needs, major pests and diseases, and expected yield. That's production requirements. So the marketing requirements, the analysis focus on elements such as defining buyers, type of market, or kuan ba siya kanang local ba siya, regional ba siya, and national. Level of risk, demand, kung high ba siya or medium or low. Quality criteria required, delivery requirements, volumes and frequency, and also business relationship, agreement or alliance contract. Profitability is a key of indicator of a company's financial health and its ability to generate returns for its owners or investors. It essentially measured how efficiently a business converts its revenue into profit. So the profitability analysis focus on elements such as first is price stability. The first two situation where the general level of price for goods and services is in economy remains relatively stable over time. This means that affiliation, the rate at which the price level increases, is low and predictable. A second is pre-production investment. The production investment is an essential expenditure made before the main production of a project begins. This investment is used to fund the planning, development, and preparation activities that are essential for successful fund production. And the third is cost of production. So cost production refers to all the expenses incurred in the process of creating and delivering a product or a service. And also the revenue and gross margin is expected revenue based on past experience, unit area, and gross margin. So
revenue, the total income that is generated from selling goods before any cost or expenses have been deducted. So ang revenue is mo na siya ang interest or mga tubo sa mga product, and gross margin is at the total sales revenue minus the cost of goods sold divided by the total sales income and expressed as a percentage. Market opportunity identification, which is MOI step 5, shares result with farmers and select products. So diri nato mahibalaan kung unsa ang mga posibleng result and unsa ang mga selected nga mga products. So the MOI survey provides the agripreneur with information on the following na ay mga following niya. So when we see agripreneur, an individual who starts or organizes and manage businesses venture focusing on the agricultural sector. So the following each production requirements. So we need na agad tay mga kung magkwanta og product is na agad tay mga requirements. Market demands and financial cost revenues for a specific product. The survey team writes up, systematize and analysis this information so that they can present it to the entrepreneur or farmers who use the information to make a informed decision about weed products they should invest in their production. As part of the analysis, there are some key areas to need to be considered. So naay mga Good day, I'm Apple Yusab Rivera, and today I will be talking to you assessing seasonal supply and demand. So this concept is very important because this influences the price of farmers and entrepreneurs. So if farmers understand this supply, they can decide to grow nutritious crops such as vegetable, fruits, maize, and also they can decide what the best time to sell the crop. So next slide is summer marketing budget. So this quantity or amount of product like maize, potatoes, tomatoes, and egg that can offer to the market for sale. So next is market demand. The quantity of product that consumers are willing and able to purchase contingent in part of price is referred as market demand. So next slide, we have seasonal supply and demand. So these prices are high at the beginning of the harvest season in nation with easily distinguishable season because they are limited supplies. Price peak shortly after the harvest season. So, hello everyone. I am John Berlastua, your next reporter. So, from the word identifying key buying conditions, from the word identifying, kani pa lang atoan ng gina-identify or recognize kung unsa gyud ang mga wants or critical factors or conditions that significance influence a consumer's decision to purchase a particular product or service. Sa kanila lang key buying conditions na words kung ato gyud ning masabtan lamang nakaayo ta kay tungod importante kayo ni sa mga negosyo. It is because it's crucial businesses to tailor their marketing strategies and competitive advantages in the market. Crop type and variety in demand from buyers. So, muna ni ang nagapamatuod sa mga different kinds of crops or sa mga unsa gyud ang gusto sa mga buyers or customers. So, makuan po diri na ang mga kinahanglanon pod sa mga customers para sa mga particular
na may different kinds of crops or varieties sa may tanom kay nakadepende na sa seasonal productions cycle. Here are the criteria for product or crop type selections. First is agri-climatic conditions. Muna ang tumutukoy sa mga nag-combinations of climate o agriculture, which is naglalarawan sa klase sa panahon or climate sa isa ka region or bansa. Ang climate or kalikasan sa isa ka lugar kay importante gyud para sa production ng agriculture na maya products. Diri makita sa isa ka region o bansa na pwede sila mo produce og product sa merkado kung ang dagan sa panahon sa isa ka lugar kay nauyon pod sa panginahanglan sa may production. Like for example, sakto nga pag-ulan, sakto nga pag-init og sa ilang klase-klase sa yuta na mao kini ang aspect sa climatic condition na naay possible niya dakong epektibo nagwapag results ang mga tanom o ang mga ani sa mga nagatanom mga magsasaka. Second is market size. We all know nga na ay market nga gagmay ug napay dagko. Ug ang naka-advantage sa large market is they have a greater capacity to absorb additional supplies than small markets. Kay kung grabe ra kagamay ang markets, na ay posibilidad niya na ay mahitabo niya mubaba ang may prices sa may products tungod gamay ang markets ug dili na nila kaya modawat pa og new supplies ang kato na may gagmay ng mga markets. So kita as a farmers nga dito ako ga-supply sa may gagmay na markets. Dito ako gapamaligya kay wa naman ko'y lain choice pod. So masagot nang pod ko na ilang maya prices na maya gagmay is dawaton na lang po na ako kay tungod kaysa madawat ako maya baligya. So as a producer gyud ni og mga products or as a farmers kinahanglan gyud ta mo survey ano na mga markets before ta mamaligya kay para nagihapon ang balance sa pag-supply og demand. Ug para sa ug malikayan nato ang may problema na may hangyo-hangyo bitaw ug ang dili na pagdawat sa mga new supplies. Third is market growth. Muna siya ang tumutukoy sa pag-unlad o nilago ang isa ka market sa pipila ka tuig. Mas na-expand mong market ba? Growing markets are better at absorbing additional supplies and creating opportunities for profit than markets that have grown stable. Kini nagpasabot kung unsa ka importante ang pag-expand sa isa ka market sa pamaagi niya kaya na niya mo dawat og bag-ong mga supplies. Sa paglago sa isa ka market na sila may criteria every year, which is high growth category, which is mo to siya ang may products na nahimuto taas og 5% pataas every year. Ang ikaduha is intermediate category, mo to ang may product na na-rate na 3 to 5% every year. Ug ang last is low growth category, mo to siya ang 3% pababa. Number 4 is potential for targeting high value market opportunities. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang produkto na makuha ang matataas na halaga sa markets. So, ang mga produkto na maring benta ng ilang pamaligya sa may mataas na halaga sa merkado ay dapat salang-alang. Kahit na ang pangkalahatang demand para sa produkto na muusbog is maaaring magkaroon ng
maakit at lumalagong mga oportunidad sa tiyak na bahagi ng may markets, like for example sa like organic or ethical trade niches na po may uban na may matataas na halaga sa merkado na maaring maliit pero may mataas na entry barriers. Like kasama na dito ang mga pangangailangan na itanim at ang tamang uri ng produkto na sumusunod sa mahigit na kalidad na may pagsasaayos at pamantayan. Ang pagsasaalang-alang sa potensyal na makuha ang mataas na price sa markets kay importante gyud para sa mga negosyo upang ma-maximize ang kanilang kita at mahanap ang mga oportunidad sa mga sektor na maaring magdala ng mas mataas na halaga at kita. Panglima is potential for import substitution of off-season marketing. Muni ang tumutukoy sa kakayahan sa isang region o bansa na palitan ang mga inaangkat na produkto gamit ang mga lokal na ani. Labi na sa may panahon na dili pa kana na mga product is dili pa na siya available ana na time. So ang mga opportunities gidan is grabe ka kusog, bisan pag ang pangkalhat ng demand is para sa isang produkto ay mubo na baba. Like halimbawa kung ang kana na mga supply is kana na lugar is ilang mga product is limitado na o lisod na makuha, maaring magkaroon ng potential para sa mga lokal para ang ilang mga production is mapunan o ang kakulangan sa mga markets. Ang off-season marketing naman is mani siya ang mga pagpamaligya sa mga product na dili pa tingbungi ana na time, dili pa ting harvest ana na time kay tungod seasonal. Like halimbawa mga fruits or mga gulay na mga durian kusog kayo sa dili tingbungi sa bisag sa lugar pero kusog siya sa Davao. So maarang kadto is pwede natin mahimong opportunities para maka-imports ka o makabaligya ka sa lain-lain na mga lugar. Ikaw is potential for diversifications. From the word diversification is klase-klase. So muna ang tumutukoy sa kakayahan ng mga magsasaka na pwede silang magkaroon ng klase-klase tanom o ani na maaring magsilbing paraan upang palawakin ang kanilang kita at bumuwas kanilang mga kalisod. Yes. There are 4 kinds of potential diversification na makatabang sa mga farmers. First is agri-climatic conditions. So pag natay saktong climate or natay saktong panahon, like saktong kainit, saktong ulan, sakto sa yuta is nga tong mga tanom o mga ani is guwapa pud kay may result. So morning naga open sa mga doors sa diversifications para nga tong mga maani puhon is may guwapa. Second is availability of labor and skills. So is kani ang mga kakayahan sa mga magsasaka or manggagawa na mag-adapt at magkaroon ng sapat na kasanayan sa iba't ibang aspekto in agriculture is maaring maging pundasyon kini para sa diversifications. Katulo is access to inputs. So ang magandang access na panyunahing gina-inputs tulad ng mga binhi or pataba or bisag unsa pa sa mga magsasaka is importante
importante gani sa magsasaka na magkaroon ng iba't ibang uri ng may tanong, may ani. Number 7 is potential for value additions. Una siya ang may tumutukoy sa may kakayahan na pwede tayong magpataas og price sa isa ka products o serbisyong agricultural sa pamamagitan ng iba't ibang pag-process sa paglalaan ng may dagdag na may halaga sa may price. Yes. For some instance, maaring ang isa ka product na na may agriculture is gina-process siya sa or ginaani siya diri sa ani na local, pero dito siya gina-process sa lain na mga regions. Ang value additions ay maaring magdulot ng mas mataas na kita sa mga local na may manggagawa or may farmers, pati na rin ang pagpapalakas ng local na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay trabaho at kita mula sa may pag-process sa value additions. Last is potential contribution to the conservation of natural resources. From the word contribution, dapat makakontribute which is muna siya ang naglalarawan sa mga kakayahan sa isa ka product na makatabang sa pag-atiman sa atong or sa atong kalikasan o likas na yaman. So mo to sa pagsalang-alang sa mga issue tungkol sa mga atong environment or kalikasan or surroundings is maaring magkaroon ng mataas na potential sa mga markets or economic sa kahalagahan ang mga products na direkta o hindi direktang natugma sa mga layunin sa mga conservations of natural resources. Like for example, organic products, kung gamit tabayatan is ang atong kuan gani is atong may ayuta. Kung gamit ang organic product is ang atong may tanom is guwapa, tambok, which is good sa atong kayutaan. So dili lang siya nagahatag sa goods sa atong mga product, nagakuan po siya sa atong environment. Ang labi na sa atong may magsasaka. Og another example is eco-friendly packaging. So we all know na kung magagamit ani is ang atong packaging na eco-friendly is hindi siya makadaot sa atong kalikasan. Tulad like for example biodegradable na mga materials, di ba, which is good. So ang pagtataguyod ng mga product or proyektong may potential na kabalutan is makatabang sa atong environment, sa atong kalikasan, ay naghatag siya og hindi lang sa pang-ekonomiya na may opportunity, kundi pati na rin sa mga positibong epektibo sa atong palibot at ang kanang nga gipang atubang na may problema sa atong mga planeta karon, which is ang kanang mga basura, mga bisag unsa na mga pollution, bisag unsa na mga makadaot sa atong environment. So moto, thank you. In the market, buyers will almost always go for a cheaper product or one they believe bring the most value for their money. So during sa marketing, sometimes ang buyer maugid ilang basihan ang price sa baligya. So mao ang price sa produkto dako og epekto or influence sa paggamit sa mga
sa mga buyers kay usahay mas pilon gyud sa mga mamalitay ang Morning everyone, my name is Andy Fernandez Pastor Jr. and this is my report. Volume of sales by buyers. YPN entering the market with a new PRT quality of product and agricultural market is regulated by production of food safety standard and product grading, and therefore quality would be one of the buying conditions. Volume of sales by buyers sa agricultural market is nag-focus on high quality product. In this market, product high quality is gipatuman pinaagi sa mga standard sa product ug mga pagkaon nga malayo sa sakit para ma-healthy sa mga pagkaon nga naa sa market. As a result, ang quality sa product nahimong crucial determinant or ruling condition nga nag-influence sa mga desisyon sa pagpamalit sa mga product or baligya sa market or merkado. Frequency of purchase. Frequency of purchase refers to the number of times that a rover make purchase from a supplier apart from the nature and quality of the product. Frequency of purchase is influenced by factors such as consumer needs and requirements, market supply. Ang frequency of purchase is the count of times or ginaihap o determine og pila ang mga purchase sa buyer gikan as specific supplier. Kaning standard is not solely determined by the product's nature and quality. Kani siya nga nagpa-influence by factors o sama sa panginahanglan sa mga consumers requirements and the overall market supply conditions. Magbase gihapon ta sa conditions sa atong market. It in essence ga reflect siya kung paano nga ang consumer magpili o choose to buy from particular supplier based on the various consideration beyond products characteristics. Hey, good day everyone. I am Andrea Bintoso and now we're gonna talk about interviewing buyers. So, in table 5, you will find guidelines. So, sa table no, makita nato ang mga guidelines kung unsa ang kinahanglan buhaton ug unsa ang kinahanglan i-avoid. So, sa panahon nga mag-interview. So, ang atong una is ang do. So, be courteous. So, kinahanglan di ay nga kung sa panahon nga kanang mag-interview na, so ikaw dapat maging kanang natural, maging magalang ka. So, di ba, magrespeto ka kay para dira pa lang daan mas ma-convince na nimo ang kanang buyer no nga mo pa jud imong product, no? Ang ikaduha, listen carefully. So, samtang naga-istorya pa siya or nagatubag siya sa imong mga questions, so kinahanglan nga dili ka mag-interrupt, no? Kinahanglan nga paminawon nimo siya. Yang tubag. So, next is maintain control. So, kinahanglan nga kabalo ka mag-maintain sa control sa imong self, no? Self-control ana. And observe signals of non-verbal communication such as body language. So, di kaya nimo ng mga kanang sa imong body language gani nga maka-distract, no, pag mag-interview. So, sunod, be patient. So, kinahanglan kanang pag mag-interview or ikaw nga seller, kinahanglan nga kanang taas yung kag pasensya sa mga kuan. So, sunod kay keep the interviewee at ease. So, kinahanglan nga ang kanang imong interviewon is kanang ma-feel niya nga comfortable siya sa imo or sa place or mga nga nasa interview ug maintain self-control. And ang mga don'ts nato is ingon siya diri, do not continue an interview unnecessarily. So, kanang if nanagani kanang mga sa imong interview ayaw nagipadayon ang kanang kuntay sa mga topic ba nga kanang dili na sunod is do not assume that an answer or leading nowhere. So ayaw dayon og kuntay kanang na siya tubag, so ayaw dayon siya og kanang kumbaga magtuugan ikaw without kanang knowing sa kanang uban na information about iyang tubag, no? Mga fully provided na information. So, sunod is
use jargon. So don't use jargon. Kanang ganing mga words nga kanang mga dili na masabtan, no, mga usay mga kakuanan-kuanan na nga mga words. So dili i-avoid nato na kay dili jud na siya makaayo. Ingon siya diri na pod, do not reveal your personal biases. So maging dapat ikaw maging professional ka, no, kanang mga na dapat na privacy na mga ingana. So do not talk instead of listening. So sa kung gingon kagay na nga samtang mag-interview siya nag-istoryang katong mag-interview ayo sige kanang dapat maminaw ka, maging good listener ka, nang dili ka sige istorya pud mo ha, magdayog dili ka mag-interrupt kay dili jud na siya makaayo. Sunod diri is do not assume anything about the topic and the interview with. So ayo then og kanang conclude gani sa istorya, no, dili ka maambak ba sa istorya kay kanang dili ma-distract jud ang imong interview na. So dapat kang maging open mind ka sa imong question. Next is creating the sales agreement. So it talks about kanang formalizing sa inyong legal documents. So as a seller and buyer, so kinahanglan nga na jud may mga documents nga ipakita sa usa and sa panahon nga na may mga agreements. So you need to describe product kay para mas maengganyo nimo ang kanang buyer, of course. O kanang i-introduce nimo ang kanang sa price, payment, o delivery conditions, mga warranties. So you need to kanang inform jud or istra jud mga relevant provision. So it is very important. Why? Because para ma-sure nga kamo buyer ug seller sa panahon nga kanang nagani mga misunderstanding. So panahon nga kanang namoy mga dili pagkasinabtanay, so na jud mo ikapakita sa nga legal documents sa inyong agreement. So nana siya mga under. So ayun siya, once the buyer has been identified and interviewed, the farmer and the buyer will have to enter into some type of sales agreement. The sales agreement has to include terms for the following elements. So first is scope and duration of the agreement. So kung namoy mga agreement, so kung paano nga namoy mga kasabutan nga buhaton, no, is you have to know your time. No, dapat kabalo ka sa imong time kung pila ba jud ang kaoras ang inyong pag-istorya duha, no? And sunod is the obligation of each party to the agreement. So kinahanglan, no, both of you kay makabalo sa inyong responsibilities, no, and sa inyong responsibilities sa payment, sa kanang delivery of goods, no, ingana, and more. So next is consequences of failing to fulfill obligation. So kung na kay ma-failed ka o kanang pagtuman sa imuhang mga responsibilidad or obligation, no, kabalo jud ka nga unsay consequences kay nagsabot naman mo. And next is quality of grading of the product. So mo na ning kalidad sa produkto o nga imong gi-endorse sa kwan. So next is prices and taxes. So importante jud ni kay kanang mabalaan, makabala pa sa mga prices and pila ang payment, o dapat kamo duha both parties kay na jud mo gi-agreehan jud ninyo ni nga pricing. Sunod is invoicing and terms of payment. So mag-ingon jud ka dapat pila ang dapat ang customer pila ang price, dapat ingana jud siya. And sunod is delivery, risk of loss, handling and packaging terms. So pag makabalo ka sa pag-ship sa product, or safe ba siya ang iyang transportation, ang packaging. So dapat ikaw makabalo jud pud ka ana kung kanang mga goods nga kanang imposible na nga mahalin. So mao na to. Thank you.